Kailangan mo bang talikuran ang pamilya, traidorin ang matatalik mong kaibigan at makipag-away sa pinakamalalapit sa buhay mo? So tulang mag-isa ka na lang para magtagumpay. Alamin natin kung paanong ipinanganak ang Facebook. Welcome back sa PS Rewind. Taong 2003, sa isang pub sa Harvard, nag-uusap si Mark Zuckerberg at ang girlfriend niyang si Erica. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan na nagresulta ng kanilang di inaasahang breakup. Umuwi si Mark ng lasing at galit kaya nag-post siya online sa blog niya ng pang-iinsulto kay Erica at sa buong angkan niya at sa lahat ng mga babae sa university. At hindi pa natapos doon, naisipan niyang i-hack ang website ng Harvard na madali lang niyang nagawa para makuha ang mga larawan at detalye ng lahat ng babaeng estudyante. Saka siya gumawa ng bagong website na tinatawag na Face Mash kung saan pwedeng bumoto at ikumpara ang dalawang babae kung sino ang mas maganda sa kanila. Saktong binisita siya ng friend niyang si Edward na nangamusta kung okay lang siya dahil nabasa nito ang breakup log ni Mark, pero abala pa si Mark at desididong magawa ang website at gusto niya pang gamitin ang algorithm ni Edward para lumago pa ang Face Mash. Nang ibigay ito ni Edward ay kumalat agad ang website magdamag. Lahat ng mga estudyante sa campus ay kinaaliwan ito. Natuklasan pa ng kaibigan ni Erica ang blog ni Mark. Kumalat ito kaya lubos na sumama ang loob niya. Marami na ring babaeng estudyante ang nakakaranas ng panghihiya sa website. Nabahala si Edward at gusto munang i-shutdown ang website dahil masyado ng maraming traffic. Pero huli na ang lahat dahil umabot na sa Harvard authorities ang sitwasyon. Nag-crash ang Harvard website at binagsak muna ang network. Nadiskubring nakakuha ang Face Mash ng 22,000 hits sa loob lang ng 2 oras. Sinampahan si Mark ng maraming paglabag sa universidad, intentional security breach, paglabag sa copyright, paglabag ng privacy ng mga individual at illegal na pamamahagi ng mga larawan. Kaya pinatawan siya ng 6 months academic probation. Kalaunan, nabalitaan ng ilan sa mga nangungunang tao sa Harvard ang nangyari. Ang Winklevoss twins at ang kaibigan nilang si Divya. Bilib sila sa nagawa ni Mark kaya kinuntsaba pa nila siya sa kanilang ideya ng isang website na tatawaging Harvard Connection, isang social media platform na exclusive sa mga Harvard students lang at sa pakikipag-date. Kailangan nila ng magaling na programmer at gusto nila si Mark ang gumawa nito. Tinanggap naman ni Mark. Kaso, nakakaisip pa si Mark ng mas malaki dito. Sinabi niya kay Edward ang bago niyang ideya. Isang social media site na ma-access ng 8 pinakamalalaking university sa Amerika online at tatawagin itong The Facebook. Siyempre, kailangan niya ng pondo at humingi siya kay Edward ng $1,000 na investment. At ang kita ay hahatiin nila 70% kay Mark at 30% naman para kay Edward at siya ang magiging CFO para sa business side ng The Facebook. Habang ginagawa ang The Facebook, nagkukunwari pa rin si Mark na ginagawa niya ang Harvard Connection at nagdadahilan para lang hindi makapunta sa mga meeting ng Winklevoss at ni Divya. Isang araw, natanong si Mark ng isang kaklase niya tungkol sa crush nito at kung may jowa na daw ba ito. Irritabling sagot ni Mark ay hindi niya alam pero nakaisip siya ng ideya. Tumakbo agad siya pauwi at dinagdag ang relationship status feature sa Facebook para mag-engganyo na sa ganitong paraan magkakakonek-konekta lalo ang mga tao. Nang maging operational na ang Facebook at naging bukas na sa lahat, pumatok agad ito at kinagigiliwan na ng lahat. Kaya natuklasan din ito ni Divya sa kanyang girlfriend na gumagamit na ng Facebook na ibig sabihin ay trinaydor sila ni Mark. Agad niyang tinimbrihan ang magkapatid na ninakaw ni Mark ang kanilang ideya at kailangan nilang gumawa ng aksyon na tungkol dito. Sa isang seminar ni Bill Gates, nasabi niyang malabong umasenso sa buhay ang mga nanonood ng hindi nakasubscribe. Dito rin nakilala ni Edward ang syota niyang si Christy. Naisip ni Edward na maglagay na sila ng ads para kumita ang Facebook pero ayaw pa ni Mark dahil masisira agad ang imahe ng website. Natuklasan din ni Edward ang mga pananakot ng magkapatid na Winklevoss laban kay Mark na intellectual property theft. Natakot si Edward pero kampante lang si Mark dahil alam niyang wala naman silang basihan. Minsan ay nakita ulit ni Mark si Erica at sinubukang kausapin siya at mag-sorry pero grabe pa rin ang galit nito at pinahiya pa siya sa harap ng lahat. Kaya nagalit si Mark at mas gusto niya pang palawakin ang Facebook sa Yale, Columbia at Stanford para ipamukha sa kanila kung sino siya. Samantala, napagtanto ng mga Winklevoss at Divya na lumalabag na si Mark sa federal law at sa patakaran ng Harvard kaya nagpasya silang ireklamo na siya sa presidente mismo ng universidad. Pero pagdating ay hindi sila siniseryoso
seryoso ng presidente at sinabihan pa silang, di gumawa na lang kayo ng bago. Kaya dismayado silang umalis at walang nagawa. Sa California, isang paluging entrepreneur na si Sean Parker ang nakadiskubre ng Facebook sa laptop ng kabembangan niya at naintriga. Mark Zuckerberg. Kalaunan, pumunta sina Mark at Edward sa New York para sa business meetings. Desidido na talaga si Edward na magkaroon ng advertisers kahit tutol pa rin si Mark. Na-excited lang na makilala si Sean Parker na founder ng kilalang music company. Nang magtagpo na sila, nagpakilala at nagkakwentuhan, ayaw ni Edward sa kanya, lalo nang nalalamangan siya bilang business decision maker sa Facebook. Kaso, kuhang-kuha ni Sean ang malaking ambisyon ni Mark para sa kumpanya at pinayuhan pa sila ni Sean na kaya ng Facebook na maabot ang $1 bilyong at dapat lumipat na si Mark sa California kung gusto pa nilang mas lumago. Bago umalis ay sinabi niyang alisin na ang "the" sa pangalan ng Facebook at yun nga ang ginawa nila. Kalaunan, tutulman ay nag-open na rin si Edward ng bank account na may $18,000 para sa kanilang venture sa California. Kumuha na rin si Mark ng mga pinakamahuhusay na estudyanteng hacker bilang programmers ng Facebook. Ang plano ay magtatrabaho si Edward sa New York para kumuha ng mga advertisers habang si Mark naman at ang mga interns ay magtatrabaho sa website sa California. Lumipas ang panahon at patuloy ang progreso nila sa California at nagkakatuwa din sila. Natuntun sila ni Sean at pumunta para kumustahin sila. Nabanggit ni Sean na masyadong maliit ang plano nila kung mga universidad lang ang target. Nagpropose siya na kaya niyang palakihin ang Facebook hindi lang sa mga bansa kundi sa mga kontinente pa. Na-excite si Mark sa ideyang ito kaya inalok niya si Sean na tumira na sa kanila para maisagawa agad ang plano. Samantala, nakipag-compete na ang Winklevoss sa ibang bansa at natalo. Sa gulat nila, pagkatapos pa lang ng laro ay nabalitaan na ito sa Amerika dahil sa Facebook. Laganap na pala ang Facebook maski sa ibang bansa sa Cambridge, Oxford at London Universities. Kaya nagpasya na silang kasuhan na talaga si Mark sa korte. Nang bumisita si Edward sa California, nabasang-basa sa ulan dahil nakalimutan siyang sunduin ni Mark sa airport. Nalaman ni Edward na si Sean na ang kasosyo ni Mark sa business dito at nag-arrange pa ng meeting sa mga investors na hindi niya ikinatuwa dahil hindi na siya inaabisuhan ni Mark. Bagkus ay pinipilit pa siyang tumira kasama nila dahil kung hindi daw ay mapag-iiwanan na siya. Nagalit si Edward at pina-freeze ang bank account ng Facebook para matauhan si Mark sa inaasal niya. Kaya nag-away patuloy sila sa telepono. Sa parehong panahon, nag-away din si Edward at ang jowa niya at nagsunog pa sa apartment kaya nag-break na sila. Ganun pa man, sinabi sa kanya ni Mark ang magandang balita. Matagumpay ang meeting nila sa investors at nakakuha sila ng $500,000 investment. Gusto ni Mark na pumunta siya sa California sa lalong madaling panahon at pumunta naman si Edward at pinirmahan ang mga papeles. Pero lingid sa kaalaman niya, ang mga papeles pala na yon ay palihim na ambush. Sa katapusan ng November, inimbitahan ulit ni Mark si Edward para sa kanilang party dahil aabot na sa 1 million users ang Facebook. Pagdating ni Edward sa bagong opisina ng Facebook, gumulantang sa kanya na initsyapuwera na pala siya sa kumpanya, sinabutay ang mga dokumento at ang kanyang shares sa kumpanya ay bumaba mula 30%. Ngayon ay 0.03% na lang. Grabing talikuran at traiduran. Sa sobrang galit ay winasak niya ang laptop ni Mark para makuha ang atensyon niya. Saka sinabing babalik siya para kunin ang lahat ng nararapat para sa kanya at magkikita sila sa korte. Naglaitan pa sila ni Sean bago siya umalis. Pagkatapos ay nagdiwang sila nang makamit ang 1 milyong users. Ngunit hindi nagtagal, nahuli din ng otoridad si Sean sa isang party kasama ang ilang minor de edad na nasangkot sa ilegal na droga at humarap sa samot-saring kaso. Nadiskubre ni Mark ang adiksyon ni Sean na hindi maganda para sa imahe ng Facebook kaya hindi na rin siya nagtagal sa kumpanya. 2008, nag-file ng lawsuit ang magkapatid na Winklevoss at si Divya laban sa pagnanakaw niya ng kanilang ideya. Depensa ni Mark ay hindi niya naman ginamit ang kanilang code. Kaya sinapakan niya na lang sila ng $65 million settlement at pumirma ng non-disclosure agreement. Taong 2009, naghain din ng lawsuit si Edward laban sa kanya at binayaran niya din ng malaking settlement at pinabalik ang kanyang pangalan bilang co-founder ng Facebook. Patuloy na lumalago ang Facebook
Facebook sa buong mundo at naging pinakabatang bilyonaryo siya na tatatak na sa kasaysayan. Sa huli ay naiwan siyang mag-isa na nagre-refresh ng Facebook page, hinihintay na i-accept ni X ang friend request niya. Kaya mo bang talikuran lahat ng kaibigan o lahat sa buhay mo ngayon para makamit ang tagumpay? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.